Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sa ngalan ng ating pong Panginoong Yesus. Sa araw po na ito, tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng Diyos. At bago po iyon, hinanyayaan ko po na ang bawat isa po sa atin ay patuloy na magbigay ng papuri sa Panginoon sa araw na ito. At patuloy po natin siyang aawitan at pararangalan sa pamamagitan po ng mga pagpupuri ng ating pong labi. Kaya sige po, tayo po natin magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat po sa panibagong taon. Salamat po sa panibagong umaga. Salamat po sa panibagong kalakasang ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Salamat po, hallelujah! Kayo po ay dakila, kayo po ay tapat, kayo po ay walang katulad, Panginoon. Kaya, O Diyos, marapat po kayong purihin, marapat po kayong sambahin aming Panginoong Yesus na tagapagligtas. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Ang umaga pong ito at ang araw na ito ay para po sa inyo at dahil po sa inyo. Kaya hayaan po ninyo na sa aming pong paglapit sa inyo pong mahabaging trono sa umaga pong ito. Kalugdan po ninyo kami at ang aming pong mga handog ay maging mabangong samyo sa inyo pong harapan, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Sige po mga kapatid, awitan nga po natin ang Panginoon. Pusong dalisay. Hallelujah. Tayo pong lahat. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Minsan pa po sa simula. Pusong dalisay ang aming nais. Amen. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal. Isang pusong sa inyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Ang handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Minsan pa, isang pusong tapat. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal. Isang pusong sa inyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Ang handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Sa uli pong pagkakataon, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal. Isang pusong sa inyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Ang handog ko'y pagpupuri
sa inyo lamang, Jesus. Ang handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri, Panginoon. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Isang pusong dalisay ang amin pong pinakahinaangad palagi. Hallelujah. Sa amin pong buhay. Hallelujah. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito, Panginoong Yesus, na amin pong tagapagligtas. At sa banal na Espiritu na palagi pong nariyan, na kami po ay kinakausap at pinapaalalahanan palagi. Sa araw po na ito, hayaan nga po ninyo na sa amin pong patuloy na pag-aaral ng mga salita po ninyo. Ang mga salita po ninyo mapakikinggan po namin ay magsilbing lakas sa amin pong mga pananampalataya. Pagpalain niyo pong bawat nanonood ng live na ito, ganoon din po sa inyo pong lingkod na gagamitin. Kayo lamang po ang maitaas at maluwalhati sa umaga pong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa atin sa ngalan po ng ating pong Panginoong Yesus. Sa araw po na ito, tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng Diyos. At ayan nga po natin na ating pong buklatin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng unang Samuel. Labing 5, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod po. Sa English po, 1 Samuel chapter 15, verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po sa verse 1, at sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaan yaong ginawa ni Amalek sa Israel, kung paanong siya yumadlang sa kanya sa daan nang siya'y umahon mula sa Ehipto. Ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila. Kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. At pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim. 2 yutang lalaki na naglalakad at 10,000 lalaki sa Huda. At dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa libis. At sinabi ni Saul sa mga Sineyo, kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalesita. Baka kayo'y lipulin kong kasama nila sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel nang sila'y umahong mula sa Ehipto. Sa gayo'y umalis ang mga Sineyo sa gitna ng mga Amalesita at sinaktan ni Saul ang mga Amalesita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalesita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi na nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Purihin po ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Sa umagang ito marahil marami po sa atin ay kabisado na po ang kwento pong ito, na kung saan si Haring Saul po ay pinagbilinan po ng Diyos na sugurin po ang mga Amalesita at lubos pong lipulin ang kanila pong lahi. At alam naman po natin ang pinatunguhan po ng kwento na ito, na kung saan hindi po sinunod ni Saul, yun pong kabilin-bilinan po ng Diyos. At sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa buhay ng dalawang klase pong lingkod ng Panginoon. Dalawang hari na naghahari po sa bansang Israel. Parehas po silang pinahiran ng langis ng lingkod ng Diyos at pinili ng Diyos
mula sa pinakakaliit-liitan upang maging tanyag na lingkod ng Panginoon. Gayunpaman, ang dalawang lingkod po ng Panginoon na ito ay nagkaroon po ng magkaibang response nang sila po'y dumating sa tagpo na bumagsak sa harapan ng Diyos. At una pong makikita natin dito ay kagaya po ng ating pong binasa si Haring Saul. Sa madaling salita, hindi po siya sumunod sa Panginoon. At pinanghinayangan nga daw po nila si Agag at yung mga mabubuting tupa at mga alaga po ng mga Amalisita, na kung saan kabilin-bilinan po ng Diyos na sila po ay lipulin at walang ititira. At kung mapapansin po natin, mga kapatid, sa umaga pong ito, napaka-importante po ng utos ng Panginoon sa bawat lingkod ng Diyos. At naniniwala po ako ang bawat isa po sa atin ay mayroon pong iniuutos ang Diyos sa bawat isa, sa bawat buhay po natin. At ang nais po ng Panginoon na sa bawat utos po niya ay masunod po natin ito. At dumarating po tayo sa tagpo na kung saan hindi po maiwasan minsan, na dumarating din naman po tayo sa tagpo ng ating pong buhay na kung saan nagkakamali, bumabagsak ang ating pong, nagkakamali po tayo ng hakbang, bumabagsak po tayo, at bunga po ito ng ating pong mga kahinaan. Pero ganun pa man, ang nais po ng Panginoon na maging tugon, mga kapatid, ay wag po kagaya ng tugon ni Saul. Nung time po na ito, alam naman po natin na lumapit pong muli, pumunta pong muli si Samuel kay Saul at sinita, sa madaling salita. Sinita po ni Samuel yung pong pagsuway po ni Saul. At sa halip po na si Saul ay magpakumbaba, alam naman po natin na ang nangyari po dito ay nakapagkatwiranan pa po si Saul. At imbis po aminin po niya na hindi po talaga niya sinunod ng lubos yung utos ng Panginoon, gumawa pa po siya ng excuse. Mga kapatid, sa atin pong buhay, dumarating po tayo sa tagpo na kung saan bumabagsak tayo. Nagkakamali po tayo para ipakita rin ng Panginoon na talagang siya lang po ang magaling, hindi po tayo. Sa ministry, marahil nagiging matagumpay po tayo. Ano man yung atin pong mga ginagawa sa buhay, sa ating pagsunod sa Panginoon. Marami po sa atin, kagaya po niyan, December 25 po ngayon, marami pong tao nagse-celebrate po ng kapanganakan daw po ng ating pong Panginoong Yesus. At alam naman po natin, wala po talagang petsa na naisulat sa Biblia na eksaktong petsa po ng kapanganakan ng Panginoon. Pero ganun pa man, matatapos po yung buong taong ito. Naniniwala ko marami po sa atin nagtagumpay. Marami rin po sa atin may mga bagay na naging kapalpakan sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po natin yan may iwasan. Kasi tayo nga po ay nasa katawang panlupa pa. At si Satanas po ay hindi po papayag na pababayaan na lang po niya tayong lubos na makasunod sa Panginoon. Pero hayaan po natin, mga kapatid, na sa atin pong pagkakamali o pagbagsak, dumating man po tayo sa ganitong tagpo, hayaan po natin na maging maayos po yung atin pong response. Huwag po natin gagayahin si Saul na ipinagtanggol pa po niya yung kanya pong sarili. Pag tinuloy-tuloy po natin yung chapter 15 ng 1 Samuel, nakipagkatwiranan po si Saul at sinabi niya, natakot daw siya sa mga tao, kaya po hindi po niya pinatay si Agag. Ang ginawa niya, kinuha niya po yung mga pinakamabubuting tupa. At kung mapapansin po natin, nagkaroon po si Saul ng response na kung saan, sa 1 Samuel din po, chapter 15, sinisi niya po yung mga tao sa kanya pong pagkakamali. Tapos po, nung sinabi niya po dito, umaamin ako sa aking mga pagkakasala, pero hayaan mong parangalan mo ako sa harapan nila. So, mas inintindi po ni Saul yung kanya pong reputasyon bilang hari. Ayaw po niyang madungisan yung kanya pong kalalagayan bilang hari. Dumarating po tayo sa tagpo na kung saan pag nagkakamali tayo sa Panginoon, ayaw natin na napapahiya tayo. Lalo na batid na mga kapatid, o may mga lingkod ng Diyos na pinadala sa atin upang tayo ay sitahin sa mga mali po nating nagawa. Mga kapatid, huwag po nating gagayahin si Saul na masyado pong ma-pride. Kaya nga po sinabi ni Samuel kay Saul nung nag-usap po sila, di ba ikaw ang pinakamaliit ang tingin mo sa iyong lahi, pero pinili ka ng Panginoon. Pero sa kabila ng pagpili sa iyo ng Panginoon, bakit imbis umamin ka sa iyong pagkakamali, nagkaroon ka pa ng pagmamalaki? Kaya dito po pumapasok yung isa pong hari natin pong pag-aaralan. Si Haring David. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, si Haring Saul at si Haring David ay parehas pong inanoint ni Prophet Samuel. Parehas po silang naghari. Pero kung makikita po natin, parehas din po silang nagkamali sa harap ng Diyos.
Pero mga kapatid, ang kagandahan po kay David, nung si David po ay nagkasala, alam po natin yung tagpo na si David ay nagkasala sa pamagitan po ni Bathsheba. Nung si David po ay pinadalhan ng lingkod ng Diyos, ng lingkod niya na si Propeta Nathan, para sitahin po sa kanya pong maling ginawa dahil nga po sa nangyaring pakikiapid po ni David kay Bathsheba, at hinayaan po ni David na mamatay si Uriah sa digmaan na asawa po ni Bathsheba. Kung makikita po natin dito, yung sinabi po ni Nathan na merong isang taong mayaman na maraming pagmamayari at merong iisa na lang yung kanyang pagmamayari. At ang ginawa ng mayaman, nung siya may mga bisita, ang kinatay niya po o ang kinuha niya, yung pong pagmamayari nung nag-iisa sa halip na yung marami naman po siyang pagmamayari. At nagalit po si David dito, alam po nating lahat yan. At nakakatuwa pong isipin na may mga lingkod po ng Panginoon na ganito po katapang. Kagaya po ni Propeta Nathan na sinita po niya si David at sinabi niya, David, ikaw yung itinutukoy ko. Ikaw yung nagkasala sa Diyos. At ang kagandahan po kay David, mga kapatid, hindi po niya ginaya si Saul. Nagpakumbaba po siya, umamin po siya ng lubos sa kanyang kamalian. Kung mapapansin po natin, kung babasahin po natin ang 2 Samuel, ang sinabi po ni David dito, at sinabi ni David kay Nathan, sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, ako'y nagkasala laban sa Panginoon at sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Gayon may sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ng mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. Mapapansin po natin, pinatawad po ng Panginoon si David. At makikita po natin dito na isulat po ni Haring David yung aklat po ng Psalms chapter 51. Alam naman po natin ang sinasabi po nung aklat po na ito, na sabi niya dito sa English po at kinakanta nga po natin ito, sabi niya doon, create in me a clean heart, O God. Humihingi si David ng malinis, panibagong malinis na puso sa Diyos. Mga kapatid, tayo po bilang mga lingkod ng Diyos sa ministry, nagtatagumpay tayo. Hindi dahil magaling po tayo. Hindi dahil mahusay tayo. Hindi po dahil nakapag-aral tayo ng Bible School. Hindi dahil bihasa tayo sa Biblia. Kundi nagtatagumpay po tayo sa ministry dahil lang po sa biyaya ng Diyos. At dumarating talaga sa tagpo, nagkakamali po tayo. Pagpapakita na talagang tayo'y kinahabagan lang ng Diyos, mga kapatid. At sa panahon na tayo po'y bumabagsak, nagkakamali, ang tanong, kamusta po tayo? Hindi na po natin pag-uusapan yung pagkakamali dito. Kung gaano kaliit o gaano kalaki yung pagkakamali na atin pong mga nagawa ng mga nakaraan. Ang usapin dito, kamusta po yung gagawin nating response sa harap ng Diyos pag tayo po ay bumagsak? Kagaya po ba tayo ni Saul na naghanap pa ng sinisi? May mga ilan sa atin pag nagkakamali, guilty ka na nga pero naghahanap ka pa ng sisisihin na iba. Kasi siya pastor, dahil sa kanya, Panginoon, kaya ako nagkasala ng ganito. Kaya po ako bumagsak dahil sa kanya. Hindi, mga kapatid. Maging kagaya po tayo ni David na nung nagkasala po siya, nalikha pa po niya yung awit na kung saan nagpapakita na lubos po siyang nagsisisi sa kanya pong nagawa sa Panginoon. Nakakatuwa po yung naging response po ni David sa bagay po na ito. At kung mapapansin po natin sa Psalms chapter 51, basahin po natin, napakaganda po nung binanggit po ni Haring David na kanya pong awit nung siya po ay nagkasala po sa atin pong Panginoon. Sa Psalms chapter 51, sabi po dito, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ang aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humatol ka. Verse 5 po, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan na ipinaglihi ako ng aking ina. Narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap at sa kubling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan.
Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Sugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ang iyong muka sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Sa verse 10 po, ito na po yun. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayo, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mahihikayat sa iyo. Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, O Diyos, ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyo. O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Sapagkat hindi ka nalulugod sa ahain, kung dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag na may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Purihin po ang pagkabasa po ng salita po ng Diyos. At may katuloy pa po yung talata po na yan. At kung mapapasin po natin dito, ito po yung naging plead or prayer po ni David, naging song po ni David na pagpapakita na talaga pong umaawit po siya ng pagsisisi sa Diyos. Nung si David po ay nagkasala, hindi niya na po inintindi kung hari po siya. Hindi niya na po inintindi na dakila akong hari. Magaling ako. Sa digmaan, nananalo kami. Mahusay akong leader. Hindi po. Nung nagkasala po si David, ang naunang nakita po niya, makasalanan po siya. Kaya humihingi po siya ng lubos na pagpapakumbaba sa Panginoon. Mga kapatid, bagamat tayo po yung mga lingkod ng Panginoon, saan man po tayong sulok ng daigdig naroon, kung tayo man po ay dumarating sa pagkakataon na bumabagsak, at aminin na natin may mga pagkakataon po talaga na tayo po ay bumabagsak. Ang tanong, tayo po ba ay kagaya ni Saul sa mga pagtugon po natin pag may mga lingkod ng Diyos na sinisita po tayo, na sinisisi po natin ang iba sa pagkakamali natin. Nagiging self-righteous po tayo, gina-justify pa po natin yung mga mali nating nagawa. O kagaya po tayo ni David na hindi po niya inaalintana o iniintindi yung ano yung pwedeng isipin ng tao sa kanya. Sa kanya ang mahalaga, ano ba ang magiging paningin ng Diyos sa akin. Hindi na mahalaga kung anong pwedeng sabihin ng tao kay David. Ang mahalaga, ano kaya yung pwedeng sabihin sa akin ng Diyos. May mga naglilingkod po or marami po kasing mga naglilingkod sa Panginoon ang iniintindi pa nila yung sinasabi ng iba. Mga kapatid, huwag po tayong maging ganun kasi ganun po si Saul. Si David po, nung nagkasala, umamin sa Panginoon. Lubos na nagpakumbaba. Kaya nga po, di ba sinasabi po ng James 4:6, basahin po natin. Chapter 4 po ng Book of James. Verse 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kagaya po ni David, nung kinumpronta po siya sa kanya pong pagkakasala, wala nang pagtatanggol sa sarili. Wala nang pagsisisi pa sa ibang tao. Umamin na lang po siya dahil alam niya nagkasala po talaga siya. Mga kapatid, sa umaga pong ito, alam ng Diyos yung lahat ng atin pong nakaraan. Itong 2025, alam ng Diyos ano yung mga nangyari po sa atin. Marahil, pwede nating sabihin na okay ako ngayong taon kasi naging matagumpay ang ministry. Okay ako ngayong taon kasi pinagpala ako ng Diyos sa trabaho ko. Okay ako ngayong taon kasi pinagpala ako ng Diyos sa aking pag-aaral. Okay ako ngayong taon kasi parang wala namang nangyayaring hindi maganda. Bunga ito na okay ako sa Diyos. Mga kapatid, alam ng Diyos at kilala tayo ng Diyos. Alam ng Panginoon kumusta tayo pag wala ng ibang taong nakakakita sa atin. At alam ng Diyos kapag nandun tayo sa isang lugar na walang nakakilala sa atin, kung kamusta tayo. Sa lugar na nag-iisa na lang tayo, kilala pa rin po tayo ng Diyos. Alam ng Diyos yung atin pong mga ginagawa. Walang naikukubli sa atin pong Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa. Nung si Saul po nagkasala,
Hindi po ako natutuwa na naalis po si Saul sa kanya pong trono. Pero kung mapapansin po natin dito, nung si Saul nagkasala, hindi po nagpakumbaba. Ano po ang nangyari sa kanya? Inalis po siya ng Diyos sa kanya pong posisyon sa pagiging hari. Tapos sabi doon, mula ngayon wala nang magmumula sa lahi mo na magiging hari ng Israel pa. Dahil po sa kanyang pagkakasala. Nung si David po nagkasala mga kapatid, kagaya ni Saul nagkasala, parehas silang nagkasala ng mabigat sa harap ng Diyos. Pero nung si David po nagkasala, di po ba't nagpakumbaba? Ang kagandaan po dito, nagkasala si David pero nasabi pa rin po ng Biblia, alam naman po nating lahat ito, that David is a man after God's own heart. Imagine po ninyo yan, natawag pa rin pong si David na a man after God's own heart sa kabila rin po ng kanya pong pagbagsak. Hindi po natin tinotolerate yung pagkakamali, yung pagkakasala kasi bilang mga lingkod ng Diyos, alam natin na yun yung dahilan bakit namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan. Pero sa atin pong pinag-aaralan, parehas po silang nagkasala. Pero dahil yung isa nagpakumbaba, natawag pa po siyang a man after God's own heart. Yun yung nakakatawa sa Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kinahabagan lang tayo ng Diyos. At nakakatawa po dito, si David na nagkasala dahil sa kanyang totoong pagpapakumbaba sa Panginoon. Totoong pagsisisi sa Panginoon. Hindi na po niya inulit yon mga kapatid. Tayo po minsan, pag nagkakamali, hindi po maiwasan, parang nauulit pa natin. Minsan po nga, planado pa po. Pero si David, nung nagawa po niya yun, hindi niya na po inulit. At nakakatuwa pa pong naging resulta. Sa kanya pa po nagmula ang tagapagligtas. Purihin ang Diyos. Sa lahi ni David nagmula ang Kristo. Kaya purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Hindi po natin tinotolerate, tinuulit ko yung pagkakasala. Ayaw po natin sa pagkakasala. Kung dumarating man po talaga tayo sa pagkakamali at pagbagsak dahil sa mga katigasan ng ulo, mga pagkakamali, di ba sabi nga po ni Samuel, ang pagsunod ay mainam kaysa anumang handog. Tayo po ay dumating sa ganong tagpo, mga kapatid, pakumbaba po tayo sa harap ng Diyos. Sagana po ang biyaya ng Panginoon na magtatawid po sa atin sa mga paganahon na tayo po'y bumagsak at babagsak at mga pagkakamali po natin, sagana ang biyaya ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na makitaan tayo ng pagmamalaki. Dahil nung si Kristo po nabuhay sa daigdig, wala pong pagmamalaki. Punong-puno po ng kapakumbabaan ang ginawa ni Kristo. Kaya maging kagaya po tayo ni David, mga kapatid ko sa Panginoon, maging mapagpakumbaba po tayo. Aminin po natin sa Diyos, Lord, itong taong ito, mayroon talaga akong mga naging sikreto na nagawa. Hindi ka nalugod. Tumatayo ako sa harap ng maraming tao, ginagamit mo ko, pero may mga tagpo talaga, Panginoon. May mga ginagawa pa rin akong hindi ka nalulugod, Panginoon. Patawarin niyo po ako. Hindi yung ministry ko ang magliligtas sa akin. Ang Panginoon lang po ang tanging may kakaya ng magligtas po sa atin. At yung kanya pong biyaya. Kaya salamat po sa Diyos sa umaga pong ito. Nawa sa mga salita po ng Panginoon na napakinggan po natin. Ako po'y naniniwala na meron po sa atin dito kinakausap ng Panginoon. Tayo kinakausap ng Diyos. Kapatid, kung tayo man po ay dumarating sa pagkakamali, o kung meron man po sa atin sa umagang itong nagkasala, bumagsak sa harap ng Diyos, huwag na tayong magdailan pa na, pero kesyo ganito, ganyan. Mami na lang po tayo na nagkamali tayo. Kapatid, kagaya ng ginawa ng Diyos kay David, babangon ka niya at tutulungan kanyang magtagumpay sa kabila ng iyong pagkakamali. Ano po sikreto? Magpakumbaba ng totoo sa harap po ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa umaga pong ito, sa kanya pong mga salita. Salamat din po sa Diyos sa pribilehiyo na ginamit po tayo ng Panginoon sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay pumikit. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa pakikipagpisa ng banal na Espiritu. Sa umaga pong ito, kami po'y nagpapasalamat dahil po sa inyong mga salita na amin pong napakinggan. Kami rin naman po'y nagpapakumbaba kung kami man po ay may mga nagawa, naisip o nasambit na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo. Matatapos po ang taon ng 2025, marami kaming pagtatagumpay, marami rin kaming mga naging kapalpakan. Pero ganun pa man, Panginoon, nagpapakumbaba kami dahil alam namin, kaya lang kami nagtatagumpay dahil po sa biyaya ninyo. Kung may mga kapatid man po kami sa umagang ito na bumagsak, hayaan po ninyo, Panginoon, na maging kagaya po si David. Maging kagaya namin si David.
sa amin pong pagtugon sa mga pagkakamali po namin. Magpakumbaba po kami sa inyo pong harapan upang sa gayon, kagaya ng sinasabi mo sa iyong mga salita, ang nagpapakumbaba ay itinataas po ninyo. Sa araw na ito, pagpalain niyo pong buhay ng bawat isa, maging sa mga kapatid na nanonood po ng morning devotion po ng live na ito. Hayaan po ninyo ng pagpapala, ang pabor, ang bendisyon po ninyo ay sumagana po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang Mazaredo family, ang aming pong General Superintendent, Pastor Joseph Mazaredo, kasama ng kanya pong buong pamilya. At sa kabuuan po ng Door of Faith, ang pagpapala po ninyo, ang ibuhos po ninyo. Na kung paano niyo pong pinagtagumpay, pinalawak ang gawain ng Door of Faith Church dahil po sa biyaya ninyo ngayon pong 2026, mas lalo pa po ninyong palalawakin ang ministeryo pong ito dahil po sa pagsama po ninyo. Salamat po ng marami at sa inyo po namin muli ibinabalik ang parangal papuri sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. God bless po sa bawat isa po sa atin. Purihin ng Diyos. Pagbati po mula sa Door of Faith District 9. Door of Faith Santa Luciana sa pangunguna po ng amin pong District Supervisor, Pastor Luis Bailon, at sa lahat po ng mga pastor ng Door of Faith District 9. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, maging sa lahat po ng pastor ng Door of Faith Church. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Merry Christmas po and advance Happy New Year po.